if you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Tinutuon na ng Department of Justice at kinasuhan na kanina si Senadora Laila de Lima kaugnay sa umano'y bilibid drug trade. Non-bailable o wala pong piyansa ang mga kasong isinampa laban sa Senadora. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Mel, sinampa na nga ng Department of Justice sa Muntinlupa RTC ang 3 kaso laban kay Senator Laila de Lima at iba pa. Ito'y kaugnay ng umano'y partisipasyon niya sa bilibid drug trade. The people of the Philippines versus Laila M. de Lima. 3 kasong kriminal, lahat may kaugnayan sa bentahan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison ang haharapin ni Senator Laila de Lima at iba pa. Isinampa ito ng Department of Justice sa Muntinlupa RTC kaninang hapon imbis sa Ombudsman. These offenses belong to the exclusive original jurisdiction of the Regional Trial Court. Wala pong jurisdiction dito ang Sandigan Bayan, kaya't it is but proper, right and proper, that it be filed before the Regional Trial Court. Ang mga kaso, paglabag sa Section 5 o Sale and Trading of Illegal Drugs, Section 26 o Attempt or Conspiracy in the Sale and Trade of Illegal Drugs, at Section 28 o Criminal Liability of Government Officials and Employees. Walang piyansa ang mga kasong ito at kung mapapatunayan, may kaakibat na parusang 12 to 20-year imprisonment o multang 100,000 to 500,000 pesos. Kapwa akusado ni de Lima sa 2 kaso ang dating karelasyon at driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Akusado naman sa hiwalay na kaso ang dating Bucor Chief Franklin Bucayo, dating Bucor OIC Rafael Ragos, high-profile inmate na si JB Sebastian, dating security ni de Lima na si Janelle Sanchez, dating Bucor staff na si Wilfredo Eli at ang nagpakilalang pamangkin daw ni de Lima na si Jose Adrian Dera o Jad de Vera. Maunawaan ninyo na hindi po ito ganun kasimple. Kasi pinag-aralan po natin to sapagkat napakaraming kaso. Ang mga kaso ay nag-ugat sa umano'y partisipasyon raw ni de Lima sa kalakaran ng droga sa New Bilibid Prisons. Mga alegasyon mula sa mga high-profile inmate ng Bilibid na umaming may kinalaman sa drug trade. Ayon sa kanila, nagbigay sila ng pera kay de Lima pang-pondo raw sa pagtakbo nito sa eleksyon sa pamamagitan ng mga aide na sina Dayan at Sanchez. Ibinasura naman ng DOJ ang mga reklamo laban kay dating Justice Undersecretary na si Francisco Baraan III. Gayon din sa mga high-profile inmate na sina Herbert Colango, Engelberto Dorano, Vicente C., Jojo Baligad at Peter Co. Gagamitin daw na state witness sa mga high-profile inmate laban kay de Lima. Kaya po ito po ay hindi politika. Hindi po ito produkto ng politika. Ito po ay produkto ng trading sa droga. Hindi po nila ito minadali at hindi po totoo yung in-expedite ko raw para siya ay maaresto. Hindi po. Kasi ay, kung yun lamang po ang tinitingnan ko, dapat pinafile ko na kagad to. Na-dismiss naman ang reklamo kay de Lima ng Visayan drug lord na si Kerwin Espinosa, kaya agad pinaimbestigahan ito. Inendorso naman sa Office of the Ombudsman ang reklamong graft kay de Lima ni JB Sebastian. Nauna dito, binasura ng Court of Appeals ang hiling ni de Lima na temporary restraining order laban sa pag-iimbestiga sa mga reklamong inihain sa kanya. Mel, sa Lunes, yung mismong raffle na mga kaso sa Muntinlupa RTC. Oras na magkaroon na nga ng hukom na hawak sa mga kasong yan at makita niya na merong probable cause saka lamang maaaring maglabas ng mga warrant of arrest laban sa mga akusado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Kasabay ng panibagong bira laban kay Senador Antonio Trillanes IV, nagsalita rin si Pangulong Duterte laban kay Senadora Laila de Lima na kinasuhan na ng DOJ. Nakatutok si Ian Poo. Si Pangulong Duterte ang unang nag-ugnay kay Senadora Laila de Lima sa illegal drug trade sa loob ng Bilibid at ngayong sinampahan na ng mga kasong kriminal ang senadora, sabi ng Pangulo. Just to face the music. Actually, ilang testigos yun at it took months to develop the case.
Alam naman ng Pilipino yan. Alam ng Pilipino, ganun talaga ang estilo niya. Naniniwala raw ang Pangulo na matibay ang ebidensya laban sa senadora. Laba. Biro mo lahat. Siya lang nag-deny. Lahat tinuturo siya. Muli namang binira ng Pangulo si Senador Antonio Trillanes IV. The problem with Trillanes is bugok, torpe. He gives out a statement, a rehash of the last elections issues. Sabi pa niya tungkol sa hamon ng senador na isa publiko ang mga transaksyon sa mga kinekwestyong bank account ng Pangulo. And he wants to react. Ako, nabuksan ko yung bangko. Ano ako, utosan niya? Kung meron siya, hanapan niya, sabihin niya ang bangko, ang black or mag-file ng kaso. Kung talagang totoo, hindi siya. Hindi ako Boy Scout. Nasa Davao pa rin kanina ang Pangulo para makiramay sa pamilya ng 2 sundalong namatay matapos ang engkwentro laban sa NPA kahapon sa Kalinan, Davao City. Kabilang niya si Private Vilmel Damondon, 24 anyos. Labis ang hinagpis ng ina ni Damondon nang makita ang labi ng anak. At least, ginampanan niya rin kung ano yung tungkulin niya. Okay, accept ko na nawala man yung anak ko pero isa siyang dakilang bayani. Labis din ang pighati ni Glyza sa pagkamatay ng mister na si Corporal Michael Yadao, 28 anyos, na nasawi rin dahil sa landmine ng mga rebelde. Wala akong maisip kung anong dahilan nila kung bakit nila ginagawa yun. Kasi nandiyan lang naman yung mga sundalo para sa peace eh. Hindi naman para makipagbakbakan doon. Hindi naman sila uunahan. Yun nga, yung laying out of landmines, yun ang the worst na nako nila. And yun na yung part ng nila, tactics maybe. At with the ceasefire nga noon na mayroon pa tayo unilateral ceasefire sa kanila. They were able to build up in terms of their strength, capabilities. Matapos dalawin ni Pangulong Duterte ang burol ng mga nasawing sundalo, tumuloy ang Pangulo sa ospital kung saan nagpapagaling ang 17 pang sundalong sugatan mula sa 3rd Infantry Battalion ng Army. Ginawaran sila ng parangal ni Pangulong Duterte sa ospital. Sa gitna ng mga bagong engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at NPA, ayaw munang magbigay ng pahayag ng Pangulo ukol sa kahihinatnan ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at mga komunista. Mula rito sa Davao City, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City ang ilang matataas na opisyal ng Russian Federation. Ayon kay National Security Advisor Hermogenes Esperon, kabilang sa mga natalakay ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Russia. Sweden Velado sa detalye. Huwebes ng hapon, formal na nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Panacan, Davao ang ilang matataas na opisyal ng Russian Federation kabilang sina Secretary Nikolai Patrushev ng Security Council of the Russian Federation at Russian Ambassador Igor Kovaev. 3 araw na nasa Davao ang delegasyon ng Russia para sa bilateral talks kasama ang mga kasapi ng National Security Council sa ilalim ni National Security Advisor Hermogenes Esperon. I was with Secretary of the National Defense Delfin Lorenzana, Secretary of the Interior and Local Government Ismael Sueño, the DOJ Undersecretary Antonio Co, and Philippine Ambassador to Russia Carlos Soreta. Ayon kay Esperon, kabilang sa mga natalakay ng dalawang panig ay mga government-to-government cooperation. National security and intelligence, national defense and military cooperation, law enforcement, terrorism and transnational crimes, anti-illegal drugs work plan, meaning we are going into a work plan, joint work plan, and maritime law enforcement. Fina-finalize na ani Esperon ang mga Memorandum of Understanding para sa mga natalakay na usapin gaya ng defense cooperation. The Memorandum of Understanding on these fields are being finalized by concerned agencies and are expected to be signed during the planned President's visit to Moscow.
Bago umalis ng bansa, Biyernes ng umaga ang mga Russian delegate, dinaluhan muna ni Pangulong Duterte ang farewell dinner para sa kanila bilang tanda na rin ng tunay na pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa Russia. Para sa PTV News, Sweden Velado, Davao City. Nakahanap ng sapat na basihan ang Presidential Electoral Tribunal para ipagpatuloy ang inihaing election protest ni dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Batay sa resolusyong inilabas ng TET, meron silang jurisdiksyon na hawakan ng election protest ni Bongbong Marcos. Git ng Supreme Court, may basihan ang reklamo ni Bongbong, ngunit ganun pa man, kailangan pa rin itong patunayan base na rin sa 2010 PET rules. Una nang naghain si Robredo ng mosyon upang kontrahin ang reklamo ni Marcos kaugnay sa umano'y pagkakaroon ng dayaan noong nakaraang eleksyon. Smoking ban sa Maynila, mahigpit na ipatutupad ng Manila City Government. Ayon kay City Government Administrator Erickson Alcobendas, pagbabawalan ng manigarilyo ang mga mamamayan sa mga pampublikong lugar. Si Pauline Recuesto sa detalye. Mahigpit umanong ipatutupad ng Manila City Government ang smoking ban sa lahat ng mga pampublikong lugar, gaya ng mga bar, paaralan, mall at maging sa City Hall. Ayon kay City Administrator Erickson Alcobendas, 1991 pa mayroong ordinansang nagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa lungsod. Pero hindi raw ito na ipatutupad ng maayos. Malaking dahilan din umano ng biglaang mahigpit na implementasyon ng smoking ban ang pagtigil ni Mayor Joseph Estrada sa paninigarilyo dahil na rin sa kanyang asthma attacks. After 1 month, hindi ko naman naririnig yung smoker's cough niya. After 1 month. So, ang message nga niya last Valentine's Day, love your heart, quit smoking. Mahaharap sa 300 pesos na multa o di kaya 2 days imprisonment ang mga mahuhuling lalabag sa ordinansa. Sang-ayon naman ng ilang empleyado ng City Hall dito, may designated areas na lang kasi sa labas ng City Hall kung saan maaaring manigarilyo ang mga empleyado. At tulad nga po ng mga hindi nag-i-smoke, nakakatabi yung mga nag-i-smoke lang na kung saan-saan, siyempre naapektuhan din kahit pa paano. Sana sundin nila yung pinag-utos ni Mayor para naman din sa kagaganda ng city. Plano ngayon ng city government na magpakalat ng mga basurhang may cigarette butt tray sa buong lungsod bilang palatandaan na doon lamang maaaring manigarilyo. Nakiusap naman si Alcobendas sa publiko na sumunod sa ordinansa. Para sa PTV News, Pauline Recuesto.